Ayan, good morning mga kaabu. Magandang araw sa lahat. Ayun, meron naman tayong panibagong reality talk. Parang nowadays, ang dami ko na-realize. So, eto na naman tayo. Minsan, parang hindi ko pa ito napag-usapan ata ever since na mawala si kuya. So, yan, may kuya ako na nawala dito sa abroad. So, ang pangalan niya ay tago na lang sana natin sa palayaw niya, which is Box. Okay. Sometimes, may mga bagay na ginagawa ka dahil dala ng galit mo, dala ng feeling mo, kaya mo na yung pagdadala ng buhay. Yung minsan dahil sa ego, yung ego na, bakit ako magsasorry, bakit kailangan kong palaging isipin yung nararamdaman ng ibang tao, hindi nga nila ako naramdaman, yung mga ganun. May kanya-kanya tayong ganung factor, ano. Dumating din sa akin yan, nung panahon na marami kami hindi pagkakaunawaan, ganyan. By the way, kwento ko na lang. So, yung sa mga sister ko before, nasa Pilipinas sila, isa-isa, dinala ko yan lahat dito. First, yung bunso, si Ceci. Pangalawa, yung ipag ko, then si Tin, yung pinaka sumunod sa akin, yung second sa bunso, tapos ako kasi yung pangatlo sa panganay. So, yung tatlo kaming beautiful ladies, dinala ko lahat kami dito. So, last na nadala namin dito si Box, si Sian na anak ni Ceci, ng bunso namin. So, when dumating sila dito, sobrang saya namin kasi syempre parang another achievement, another blessings na uh, parang yung pagpunta namin dito, blessings in disguise na God is good. Kasi hindi naman lahat ng tao nakakapag-abroad, tapos nabibigyan ng pagkakataon para mabago yung buhay nila, okay? So, dumating dito si Box, kasama ng anak ni Ceci na si Sian. Sobrang saya kasi meron kami isang flat dito na magkakasama kami, araw-araw. Siyempre, pero yung reality ng buhay, hindi naman palaging ganun kasi, di ba? Meron din mga ups and downs, may mga pinagtatalunan kayo na hindi maganda. So, dumating kami sa punto na hindi kami nagkaunawan, ang mga sisteret. That time, akala ko hindi na ako papatawad. Akala namin hindi na kami nagbabati. Mga ganong factor. Pero meron palang talagang part ng buhay mo na iisipin mo na mas mahalaga pala ang pamilya kaysa sa galit mo, kaysa sa ego mo. Ayun, as you can see, minsan parang tayo, masyado tayong komportable sa buhay natin na akala mo kaya mo lahat, akala mo kaya mo na rin na ikaw lang mag-isa. Minsan nakakalimutan mo na magpasalamat, nakakalimutan mo rin na meron palang mas up above na nakakaalam ng mga nangyayari. Or minsan, may mga bagay na parang lessons learned na tipong sasabihin sa'yo ng ama. Although, parang late ko na ito na-realize nung mawala na siya. Na, ganyan kayo ha, matitigas yung ulo nyo. Parang ganun na, matigas ang ulo mo, puro kayo ego, kaya nyo magmahalan, puro galit yun nasa puso nyo. Tingnan natin ang galing ng lahat. Yun. Kaya, dumating kami sa punto na, nung may nawala, at yun nga si Box, marami kami na-realize na maliit lang palang buhay, dapat pala. Kaya pala palagi yung sinasabi ni Box sa amin. Sinasabi niya palagi sa akin yun, hindi ko makakalimutan. Dekli lang ang buhay. Magpatawaran na kayo. Yan. Ako naman, syempre, dala ng galit mo, ayoko ng ganito, ayoko ng ganyan, bakit sila ganyan, sisihan pa. Ang Diyos mabuti sa tao. Siya yung nagsasabi sa'yo ng tama at mali. Minsan, kahit pa alam mo na tama ka, pero mas maganda kung magbababa ka ng galit mo at magpapatawad. May mga bagay na pagsisiyan ka sa huli, may mga bagay na sana nasabi ko sa kanya, sana nakita niya na okay na kami, ganun. Alala ko mga last days niya, akala ko magkakaroon pa siya na kahit na, alam mo yun, kasi nung namatay po siya dito, dahil inatake siya sa puso. So, right away, dinala siya sa ospital, binigyan siya ng lunas, agad-agad na operahan siya. I'm expecting after the operation, makakausap namin siya. So, yun lang yung panalangin ko. Kung hindi man siya magbuhay matagal, at least makausap namin siya, mapakita ko sa kanya na okay na kami nila Tin, okay na kami nila Ceci. Pabuhay ka lang. Yung ganun. Yan yung panalangin ko dati. Buhayin mo lang sana si Box. Ayusin namin yung buhay namin kapatid. Ganun. Pare-pareho kaming may ego, pare-pareho kaming mataas ang tingin sa sarili. Kasi pare-pareho may pera no? Yung hindi ka naman problema sa pera So, feeling mo kaya mo na lahat, hindi pala. Darating pala talaga yung punto ng buhay mo yung may papalo sa'yo. At nangyari sa amin yan. So, ang lessons learned, sana, parang you only live once, make your life to the fullest na, make your best na magpasaya ng tao, yung palagi may isipin na, anytime, isa sa atin mawawala. Maglalaho, hindi mo alam kung sino yung susunod. Naalala ko pa nung huling niya, birthday niya, sabi ni Ceci, kasi sabay sila ni Ceci ng bunso ng birthday. Sabi ni Ceci, huwag na akong ipag-anate since limited lang yung budget natin. Si Box na lang, kasi kadarating lang ni Box dito na, tapos first time niya mag-celebrate ng birthday dito sa abroad. So, sabi sa akin ni Ceci, yung bunso na, si Box na lang. Good thing na pag-celebrate namin, siya lang talaga yung main character doon. Sobrang saya niya noon, kasi nga, kahit pa paano, napag-celebrate namin yung birthday niya sa bahay. Although sa bahay lang naman siya, pero siya talaga yung main character. Hindi katulad dati yung mag-celebrate sila ng birthday ni Ceci, kasi sabay sila. Parang si Ceci palagi nandoon, tapos sa side lang siya. Nung namatay si Box, yung video na yun lang talaga yung naalala ko na nandun kami sa St. Peter. Na-itinlay namin yung video, yun lang talaga yung ng puso ko. Kasi buhay na buhay siya doon. Doon mo makikita na sobrang saya niya. Yun na pala yung huling birthday na makakausap ko siya. Yun na pala yung huling birthday na isa-celebrate niya magkakasama kami. Kung alam ko lang, di ba? Sana, mas ginawa namin grande. Wala talaga nakakaalam ng mangyayari sa buhay or sa mga susunod na araw. Kaya mas maganda talaga na ginagawa mo yung best para mapasaya ibang tao. Or masabi mo sa kanya na, mahal kita, gano'n. Ayun, nakwento ko lang kasi naalala ko, namatay si Box August. So, next month yung mag-anniversary siya dito sa ng pagkamatay niya dito sa UAE. Sobrang hirap tanggapin ng mga unang panahon, pero pinipilit mong kalimutan.
alam mo yung feeling na nung mamatay siya. Ang lola ko, kamamatay lang din, 1 week pa lang. Sabay sila actually namatay nung nasa ospital. Umaga ang lola ko, namatay sa Pilipinas. Tapos, ganun din si Box dito. Hapon at tanghali naman yun. So, sobrang sakit talaga nun. So, hindi namin alam kung paano sasabihin kay mami yun. Kasi, ibuburol si Box, si lola sa Pilipinas ng 1 week. Tapos kami naman nag-aasikaso kami ng paper para may uwi ang kanya sa Pilipinas. Yung lahat ng presyo na sa akin kasi ako yung nag-aasikaso ng mga papers. Mahirap pala yun. Pag ganun pala yung kalagayan. Lalo na ng panahon na flight na namin. So sabi sa amin nung nag-aasikaso, flight niya na, pero hindi pwedeng ilagay siya dun sa airplane na hindi nyo nakikita. Para sigurado na yung iuwi yung katawan is yun talaga yung katawan. Ang asawa niya si Ellen, ayaw niya daw tingnan. So ako lang pala mag-isang titingin, Diyos ko. Like, kaya ka ba yun? Parang nanginginig pa ako. So nagpunta kami dun sa sanctuary, tinatawag ng sanctuary. Parang malapit sa Musafa yun. 7 o'clock in the evening kasi parang ang flight namin nun 10 or 11, parang ganyan. So, diretso na kami sa sanctuary. Buti na lang yung tenant kong nurse na si Dane, sinamahan ako kasi sabi niya, natural na daw sa kanya yun, na makita ng yung nawala. So, siya yung naggabay sa akin. Sabay kami tumingin sa katawan ni Box. Sobrang sakit pala. Pagka nakita mo siya na nandun na. Kasi, although nung wala siya, parang hirap na hirap din ako tanggapin. Dahon, huli ng mga ibon, malayo sa dilim na kahapon. Lampas ng mga alon, katiyahan sa nayon. Mga batang naglalaro lang maghapon, simoy ng hangin, sari-saring tanawin. Paligid na iyong tatahakin, pagkat walang sawa kitang aarugain. Sa paraisong sila lalagyan natin.